May isang babae na na-diagnose na may nakamamatay na sakit at binigyan ng 3 buwan upang mabuhay. Kaya habang inaayos niya ang kanyang mga gamit, nakipag-ugnayan siya sa kanyang pastor at pinapunta siya sa kanyang bahay upang pag-usapan ang ilang aspeto ng kanyang huling mga kahilingan. Sinabi niya sa kanya kung aling mga kanta ang gusto niyang kantahin sa serbisyo, kung anong mga kasulatan ang gusto niyang basahin, at kung anong damit ang gusto niyang ilibing. Hiniling din ng babae na ilibing siya kasama ang paborito niyang Biblia. Maayos na ang lahat at naghahanda nang umalis ang pastor nang biglang may naalala ang babae sa kanya na napakahalaga. May isa pa, tuwang-tuwa siya. Ano iyon? Dumating ang sagot ng pastor. Napakahalaga nito, patuloy ng babae. Gusto kong ilibing gamit ang isang tinidor sa aking kanang kamay. Tumayo ang pastor na nakatingin sa babae, hindi alam kung ano ang sasabihin. Nagulat ka niyan, hindi ba? Tanong ng babae. Bueno. Sa totoo lang, naguguluhan ako sa kahilingan, sabi ng pastor. Paliwanag ng babae. Sa lahat ng mga taon kong pagdalo sa mga social at potluck dinners sa simbahan, lagi kong natatandaan na kapag nilinis ang mga pinggan, tiyak na may tumabi at magsasabing, itago mo ang tinidor mo. Iyon ang paborito kong bahagi dahil alam kong may darating na mas maganda, tulad ng velvety chocolate cake o deep dish apple pie. Isang bagay na kahanga-hanga at may kabuluhan. Kaya gusto ko lang na makita ako ng mga tao doon, at magtaka ako doon. Anong meron sa tinidor? Pagkatapos ay gusto kong sabihin mo sa kanila. Itago mo ang iyong tinidor, darating pa ang pinakamaganda. Ang mga mata ng pastor ay lumuluha sa tuwa habang niyayakap niya ang babae. Alam niyang ito na ang isa sa mga huling pagkakataong makikita niya ito bago ito mamatay. Pero alam din niya na ang babae ay may mas mahusay na pagkaunawa sa langit kaysa sa kanya. Alam niyang may darating na mas maganda. Sa libing ay naglalakad ang mga tao sa tabi ng kabaong ng babae at nakita nila ang magandang damit na suot niya at ang kanyang paboritong Biblia at tinidor na inilagay sa kanyang kanang kamay. Paulit-ulit, narinig ng pastor ang tanong, ano ang tinidor? At paulit-ulit siyang ngumiti. Sa kanyang mensahe, sinabi ng pastor sa mga tao ang tungkol sa pakikipag-usap niya sa babae bago ito namatay. Sinabi rin niya sa kanila ang tungkol sa tinidor at kung ano ang sinisimbolo nito sa kanya. Sinabi ng pastor sa mga tao kung paanong hindi niya mapigil ang isipin ang tinidor at sinabi sa kanila na malamang na hindi rin nila mapipigilan ang pag-iisip tungkol dito. Tama siya. Kaya sa susunod na abutin mo ang iyong tinidor, hayaan itong ipaalala sa iyo ng malumanay, na ang pinakamahusay ay darating pa.